Paano gumamit ng ChatGPT? Tips at tricks para sa productivity. Kabayan, may gusto ka bang gawing mas mabilis at mas madali? Trabaho, eskwela, o negosyo, may sagot dyan ChatGPT. Isipin mo, parang may sariling assistant ka na laging handang tumulong. Gumawa ng emails, lesson plans, research, at kahit math problems. Sa dami ng oras na nasasayang natin sa mga paulit-ulit na gawain, bakit hindi natin i-maximize ang technology para mas maging productive tayo? Dito pumapasok ang ChatGPT. Imagine, isang tool na kayang mag-generate ng ideas, mag-translate ng languages, at mag-summarize ng information in just seconds. Kaya naman, sa video na to, ituturo ko ang mga tips at tricks para ma-maximize mo ang ChatGPT. Ready ka na bang gawing super productive ang bawat araw mo? Tara na, alamin natin. Okay kabayan, bago tayo magsimula, ano nga ba ang ChatGPT? Isipin mo yung kaibigan mong sobrang talino, kaya niyang sumagot ng kahit anong tanong mo. Yun nga lang, hindi tao ang kaibigan na to, kundi isang AI o Artificial Intelligence chatbot na ginawa ng isang kumpanya na tinatawag na OpenAI. Para siyang virtual assistant na laging online, 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, handang tumulong sa'yo. Pwede mo siyang tanungin ng kahit ano, mula sa mga simpleng bagay tulad ng ano ang weather ngayon, hanggang sa mga komplikadong bagay tulad ng paano gumawa ng website. At hindi lang yan, kabayan. Kaya rin niyang gumawa ng mga drafts para sa emails mo, mag-research ng mga topics na kailangan mo para sa trabaho o eskwela, at mag-generate ng creative content tulad ng poems, scripts, at musical pieces. Kaya kung ikaw ay isang estudyante na nahihirapan sa mga assignments, isang teacher na naghahanap ng mga bagong paraan para magturo, o isang small business owner na gustong mapadali ang mga gawain sa negosyo, paniguradong may maitutulong sa iyo ang ChatGPT. Isipin mo na lang yung oras na matitipid mo sa paggamit ng ChatGPT. Imbis na mag-research ng ilang oras, pwede mo nang magawa yun in minutes. Yung mga paulit-ulit na emails na ginagawa mo araw-araw, pwede mo nang ipagawa sa ChatGPT. Hindi mo na kailangan pang magpuyat para lang matapos ang mga gawain. Mas marami ka ng oras para sa pamilya, mga kaibigan, at sa mga bagay na gusto mong gawin. Kaya kung gusto mong matutunan kung paano gamitin ang ChatGPT at gawing mas madali ang buhay mo, manood ka lang at siguradong marami kang matututunan. Ngayong alam mo na kung ano ang ChatGPT at bakit mo ito kailangan, tara na at alamin natin kung paano ito gamitin. Huwag kang mag-alala, kabayan, dahil sobrang dali lang nito. Parang nag-chat-chat ka lang sa kaibigan mo. Una, pumunta ka sa website ng ChatGPT. I-type mo lang sa Google ChatGPT at lalabas na agad yan. Kapag nasa website ka na, kailangan mo munang gumawa ng account. Libre lang to, kabayan. Kailangan mo lang mag-sign up gamit ang email address mo. Kapag may account ka na, mag-login ka na at handa ka nang gamitin ang ChatGPT. Sa main page, makikita mo ang isang text box. Dito mo itatype ang tanong o task na gusto mong ipagawa sa ChatGPT. Halimbawa, gusto mong gumawa ng professional email para sa isang client mo. I-type mo lang sa text box, gumawa ng professional email para sa isang client. Tapos, pindutin mo lang ang enter o send button. Sa loob lang ng ilang segundo, mag-generate na ang ChatGPT ng isang draft ng email para sa iyo. Pwede mo itong i-edit kung gusto mo, pero kadalasan, maayos na yung ginawa niyang draft. Isa pang halimbawa, gusto mong mag-aral tungkol sa law of supply and demand. I-type mo lang sa text box, explain the law of supply and demand in simple terms. At voila, magbibigay sa iyo ang ChatGPT ng isang simple at madaling intindihin na explanation. Gusto mo ba ng 7 araw na meal plan na swak sa budget mo? Pwede yan sa ChatGPT. I-type mo lang, gumawa ng 7 araw na meal plan sa budget ng 1,000. At bibigyan ka niya ng mga masasarap at affordable na recipes na pwede mong subukan. Yan ang kagandahan ng ChatGPT, kabayan. Kahit anong tanong o task mo, kaya niyang sagutin at gawin in just seconds. Chapter 3. Tips at Tricks para mas maging effective ang ChatGPT. Alam kong excited ka nang gamitin ang ChatGPT, pero sandali lang, kabayan. May mga tips at tricks pa ko para mas maging effective ang paggamit mo dito. Una, mas specific ang tanong o instruction mo. Mas accurate at helpful ang sagot ng ChatGPT. Halimbawa, imbes na sabihin mong gumawa ng business plan, mas maganda kung sasabihin mo ay gumawa ng business plan para sa maliit na online shop na nagbebenta ng handmade crafts. Pangalawa, huwag kang matakot mag-experiment. Kung hindi mo gusto ang unang sagot ng ChatGPT,
pwede kang magtanong ulit o magbigay ng karagdagang instructions. Halimbawa, pwede mong sabihin na, pwede bang gawing mas simple ang explanation na to, o dagdagan pa ng halimbawa para mas maintindihan. Pangatlo, gamitin ang ChatGPT para mas solve ang mga problema mo. Halimbawa, nahihirapan ka ba sa isang math problem? I-type mo lang ang problema at pwede kang humingi ng step-by-step solution. Halimbawa, solve 2x plus 5 equals 15. Makukuha mo agad ang sagot at explanation nito. Pang-apat, gamitin ang ChatGPT para mag-generate ng creative content. Gusto mo ba ng tula tungkol sa pag-ibig, script para sa isang short film, o kaya naman ay lyrics para sa isang kanta? I-describe mo lang kung ano ang gusto mo, at gagawin yan ng ChatGPT para sa iyo. Panglima, gamitin ang ChatGPT para matuto ng bagong language. Pwede mo siyang pakiusapan na mag-translate ng mga salita, parirala, o pangungusap sa iba't ibang lengguwahe. Pwede mo rin siyang kausapin sa gusto mong lengguwahe para mas mahasa ang skills mo. Tandaan mo, kabayan, ang ChatGPT ay isang tool na makakatulong sa iyo para mapadali ang mga gawain mo at mas maging productive. Gamitin mo ito sa paraan na sa tingin mo ay makakatulong sa iyo. Chapter 4, Practical Uses para sa mga Pinoy. Alam kong iniisip mo, okay John, gets ko na kung paano gamitin ang ChatGPT. Pero paano ko ba ito magagamit sa totoong buhay? Huwag kang mag-alala, kabayan, dahil ipapakita ko sa iyo kung paano ginagamit ng mga kapwa nating Pinoy ang ChatGPT para mas mapadali ang buhay nila. Kilalanin natin si Ana, isang high school student na nahihirapan sa dami ng kanyang mga aralin. Dahil sa ChatGPT, mas madali na para sa kanya na intindihin ang mga lessons niya. Ginagamit niya ito para gumawa ng summaries ng mga mahahabang chapters sa libro, mag-generate ng mga practice quizzes para sa mga exams, at mag-research ng mga topics na hindi niya masyadong naiintindihan. Sabi nga niya, mas madali na akong nakakaaral ngayon, mas naintindihan ko na yung mga lessons namin, at mas mataas na ang mga grades ko. Sunod naman nating kilalanin si Ma'am Luz, isang grade school teacher na laging busy sa paggawa ng lesson plans, activities at quizzes para sa kanyang mga estudyante. Dahil sa ChatGPT, mas nababawasan na ang oras na ginugugol niya sa mga gawaing ito. Ginagamit niya ang ChatGPT para mag-generate ng mga creative at engaging na lesson plans, gumawa ng mga worksheets at quizzes na naayon sa curriculum, at maghanap ng mga educational resources online. Masaya si Ma'am Luz dahil mas marami na siyang oras para sa kanyang mga estudyante at para sa sarili niya. Mas nakakapag-focus na ako sa pagtuturo at sa pakikipag-interact sa mga estudyante ko, sabi ni Ma'am Luz. At siyempre, hindi rin papahuli si Kuya Bong, isang online seller na nagbebenta ng mga handmade crafts. Dahil sa ChatGPT, mas madali na para sa kanya na i-manage ang kanyang online shop. Ginagamit niya ang ChatGPT para gumawa ng mga product descriptions na catchy at informative, mag-reply sa mga inquiries ng customers, at mag-schedule ng mga social media posts. Malaking tulong talaga ang ChatGPT sa negosyo ko, sabi ni Kuya Bong. Mas tipid na ako sa oras at effort, at mas dumami pa ang customers ko. Yan ang ilan lamang sa mga halimbawa kung paano ginagamit ng mga Pinoy ang ChatGPT para mas mapadali ang buhay nila. Ikaw, kabayan, paano mo gustong gamitin ang ChatGPT? Kabayan, paano mo gustong gamitin ang ChatGPT? Sa trabaho, eskwela, o negosyo? Ay comment mo sa baba para malaman namin ang mga ideas mo. Ang dami nating pwedeng gawin gamit ang AI, at ang ChatGPT ay isa lang sa mga tools na makakatulong sa atin para mas maging productive at efficient. Huwag tayong matakot na subukan ang mga bagong teknolohiya, dahil malay mo, ito na pala ang magpapabago sa buhay natin. Kung nakatulong ang video na to, i-like at i-share mo na para makatulong din tayo sa iba. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Pinoy AI Pro para sa iba pa pang AI tips and tricks na swak sa ating mga Pinoy. Hanggang sa susunod, kabayan, let's make productivity easy with AI.